Good morning, Ka Eli. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga, nanonood sa atin sa DZXL, nakikinig sa atin sa DZXL, nanonood sa atin sa Facebook Live, sa Facebook page ng RMN, saka Facebook page na VP Leni Robredo, sa ating po mga kababayan sa Bicol, Marahay na Aga sa Ilocos, sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Good morning, Ka Eli. Opo, ma'am, good morning at siguro maganda ay muli nating bigyan po ng updates yung ating mga kababayan at para malaman din ho, makarating sa Malacanang yung inyo pong mga ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan sa kabila po ng siyempre napakaraming limitasyon at kaugnay pa rin ng ating pandemya. Ito Ka Eli, over time, marami yung aming ginagawa since last year no nag-start ng pandemic. Pero siguro Ka Eli, isa-summarize ko na lang. Tuloy-tuloy po yung ating pag-distribute ng PPE sets. Marami pa din yung nag-request ngayon. As of now, yung na-distribute natin nasa 483,000 sets na. So, malapit na maging 500,000 sets Ka Eli. Hindi pa dito kasama yung mga locally produced. Yung locally produced, ang ating mga na-deliver na nasa 47,000. Yung ating assistance to communities, ito Ka Eli, yung pagbigay ng pagkain sa mga communities na marami yung nangangailangan o marami nagugutom. As of now, yung latest count, parang yung na-distribute na natin na assistance sa pagkain ay nagkakahalaga ng mga 18 million worth of assistance. Karamihan dito ay pagkain. Kung naalala mo Ka Eli, kunento ko dati sa iyo, ito yung bumuti na yung numbers natin after September last year. Na nag-launch tayo nung trabaho program natin. Ito sana yung tulong natin para dun sa mga nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay. So ito may tatlong components ito. Yung number one, yung sikap.ph. Yung sikap.ph, ito yung parang online jobs platform na libre. Sinimulan nito ng September 10. Ang mga trabahong available dito, karamihan for blue-collar workers. Gusto sabihin, yung mga employees na hindi naman kailangan na college graduate, pwedeng nakapag-elementary lang, nakapag-high school lang. As of now, Eli, yung partner namin na mga kumpanya, mga employers ay 379. Yung mga job vacancies na pinost nila ay nasa 27,891 na. Gaya ng sabi ko Ka Eli dati, mas konti yung applicants sa trabaho. Siguro Ka Eli dahil online ito, blue collar, yung iba siguro walang access sa internet. So, nakikipag-partner tayo Ka Eli sa ibang mga LGUs para ipaalam na merong ganitong available na platform. As of now Ka Eli, ang partner na natin na applicant sa nag-register ay 15,355. So yung 15,000 yung applicants pero ang vacancies nasa 27,000. So mas marami pa din yung yung vacancies sa applicants. Yung mga interesado po, mag-login na lang sa sikap.ph. Meron doon instructions kung paano mag-apply. Yun yung first part ng trabaho. Opo. Yung second part Ka Eli, yun yung first part ng jobs program natin. Yung second part ay Bayanihan Mart. Nag-create tayo may partnership tayo with a private partner na nag-create sila ng online platform para sa mga maliliit na negosyante na walang capacity to go online. So meron tayo dong parang special na window, yun yung Bayanihan Mart. So yung Bayanihan Mart Ka Eli, inumpisa natin to last year pa, September 18, para matulungan nga yung mga small entrepreneurs. As of now, meron nang nag-display, para meron na tayo nagtitinda doon ng 56 na entrepreneurs. Meron pang second batch na tinetraining ngayon, nasa 23 sila. May another batch na naghihintay, 64. So ito Ka Eli, yung iba nabigyan ng cash subsidy,
karamihan nagbe-benefit na sila sa kanilang online presence. Yung pangatlo, ito talaga yung trabaho, pero ito naman ay for out-of-school youth. Ito yung programa natin in partnership with US Embassy sa Philippine Business for Education. Nilaunch natin to October 22, tuloy-tuloy ito ngayon. Ang target natin ka, Ellie, ay 1,000 na unemployed out-of-school youth yung tutulungan. Yung batch 1 natin, 18 na trabaho, 18 na beneficiaries. Nag-undergo sila una 10-day technical vocational training under TESTA. Partner natin sa batch 1 ay DMCI. Nagsimula sila ng OJT nila. Paid ito ka, Ellie, may bayad yung OJT April 10. Pakatapos nung nag 1 month na sila, nung May 10, yung kontrata nito ka, Ellie, meron silang employment, tapos yung kontrata 13 months. So at least ka, Ellie, sa panahon ng kagipitan ay medyo okay. Meron another batch na 35. Ito naman ay nag-undergo sila ng 13 weeks na mentoring program. Nagtapos na yun ka, Ellie, noong April 2021. Ngayon, ang nangyayari, merong 10-day na online technical vocational training. Tapos pagkatapos ito, magkakaroon ng 20-day na OJT sa McDonald's. McDonald's yung partner natin dito. Yung next batch naman ka, Ellie, ay 81. Hindi, yung 81 pala, yun yung mga nauna. Ito ka, Ellie, dahil tatlo kaming organizations na nagpa-partner. Sa banda ng Office of the Vice President, kami yung nagbibigay ng training subsidies. Parang yung training subsidies ka, Ellie, ito yung pamasahe nila, ito yung pang-asikaso nila ng mga requirements. Pero aside from this, meron silang tirahan. Meron silang tirahan while under the program. Yung training subsidies nito ka, Ellie, parang worth 6,625. Pero ito ay parang allowance para meron silang pinagkukunan. Yung susunod na batch ay 64. Tapos ang susunod doon sa 64 ay 343. In batches kasi ito ka, Ellie. In batches, depende sa kung sino yung partner namin at kung sino yung sa kanilang kailangan. Ang alam ko ka, Ellie, as of now, meron na kaming target na para nasa 800 plus na out-of-school youth na. So malapit-lapit na yung aming aim na 1,000. Marami kaming partners dito, aside from Philippine Business for Education. USAID, yung mga corporations na partners namin, McDonald's, DMCI, yung YouthWorks Philippines. So ito ka, Ellie, tuloy-tuloy ito. Yung SwabGab, nag-post ako this week ka, Ellie, kasi nasa Marikina kami this week. Di ba? Tapos na kami. District 6, Quezon City, tapos na kami. Imus, Cavite, tapos na kami. Yung pinakahuli ay Marikina this week. 3 barangay yung pinuntahan, Concepcion 1, Concepcion 2, at Marikina Heights. Ito ka, Ellie, very, very encouraging yung results kasi pareho siya ng Malabon na pag marami talagang tinetest, napapababa namin yung percentage o yung positivity rate sa parang sa Malabon sa Marikina parang halos mga 5%. Alas mga 5%. Ito yung ang target kasi ng WHO ay less than 5. Pero ito ka, Ellie, syempre hindi ito universe ng marami. Ang sinasabi ko lang na 5%. Ito yung percentage ng positive dun sa marami naming tinest. Yung tinitingnan namin ka, Ellie, yung improvement dun sa mga pinuntahan namin. Sa Malabon, very dramatic yung improvement. So sana ka, Eddie, dun sa iba ganun din. Too early to tell kasi katatapos lang ng lahat. Ngayon, meron kami mga discussions kung saan yung susunod. Isang tinitingnan, baka Dasmariñas, Cavite, yung isang tinitingnan, Tondo, sa Manila. So, eto ka, Ellie, tuloy-tuloy. Yung
yung bayanihan i-consulta natin ka Ellie, yun yung talagang nakaka-busy sa atin ngayon. Sinimulan natin to April 7. Sinimulan natin ng April 7. Eto ka Ellie, yung total doctors na nag-volunteer sa atin, tumaas pa. Ngayon ay 982 doctors na yung nag-volunteer sa atin. Yung total na messages na natanggap ng ating Bayanihan e-Consulta Facebook page ay nasa 39,592 na. So ganito kadami ka Ellie yung yung inaasikaso namin ng mga pumapasok na mga transaksyon. Dati ka Ellie, sinabi namin na hindi namin kaya yung emergency, pero yun yung kaibahan ka Ellie ng COVID. Kasi yung COVID okay ka ngayon, bukas hindi. Parang meron mga pasyente na from mild nagiging severe, so hindi na talaga naiiwasan yung nag-emergency. Ang iba naman kahit tan COVID, pero biglang nagkaroon ng emergency. Ito ka Ellie, yung mga pasyente namin na nung nagkonsulta sa amin, ang kailangan lang nila either teleconsultation o monitoring, pero biglang nag-severe. So as of now, parang yung na-serve na namin na emergency cases, kahit nagsabi kami wala kami emergency, ay 712. Yung pagbigay natin ng COVID care packages, tuloy-tuloy. As of now, meron tayong 3,001 na COVID care packages na natanggap na. Pero yung package ka, any part lang ng programa, gusto sabihin, ganito din kadami yung minomonitor natin ng mga pasyente. Yung mobile laboratory test, tuloy-tuloy, weekly natin to ginagawa. Nagkakaroon din tayo ng mobile na RT-PCR. Pero ito ay parang mas exception to the rule siya pag yung pasyente hindi talaga kayang lumabas para magpa-test. So, kasali din yon sa services na binibigay natin. Ito ka, Ellie, yung COVID-19 data tracker natin, meron tayong sarili. Tinatrack natin yung percentage ng cases as against the population. Gaya nung ginagawa, parang ito yung ginagawa ng Lancet. Ito yung international na parang nagtatrack din. So ito ka, Ellie, tuloy-tuloy ito. Marami, sobrang dami ng ginagawa. Nakwento ko na yata ka, Ellie, sa'yo last week. Nakwento ko na sa mga nakikinig sa atin last week na meron na kami sariling ambulansya, meron kami sariling emergency medical team. Meron tayong meron tayo ka Ellie, mga search hires na mga kailangan. Ngayon, kailangan ng nurses, kasi yung pinaka-policy lang namin ka Ellie sa office, ang pinakamalaking problema natin ngayon COVID. So pati yung ginagawa ng empleyado, kami lahat sa OVP, yung ginagawa ng yung budget, kung ano yung pwedeng ma-devote para sa COVID-19 response, yun yung ginagawa natin. So, ito ka, Ellie, tuloy-tuloy. Ngayong week ay naging busy din, karamihan ay online. Parang yung labas ko lang ngayon ka, Ellie, yung launch sa Marikina, pero lahat online. Nagkaroon ng PMA graduation online. Nagkaroon kami ng General Assembly sa opisina online. Yung mga interviews ngayon, nagkaroon ako ng several interviews lahat online. Nagkaroon tayo ng 2 turnover ng Sustainable Livelihood Subsidies. Yung isa, yung sa Kamuning Toda Drivers na batch 2. Yung isa naman ay sa Bagumbayan Sultan Kudarat. Mga women farmers ito, lahat ito online. So, yun, busy yung week natin ka, Ellie. Pero okay lang. At marami nga ma'am ang nagtatanong kung sana at nakikiusap na tumulong kayo sa pagbabakuna at dahil sa nakita po nila kung gaano ka-epesyente yung inyong mga ginagawang yung swab nyo, lahat to kasi at yung mga i-consulta, ang dami ma'am na magandang positibo yung kanilang feedback na napakabilis daw kahit na oras, ang bilis daw na magresponde, sumagot po yung OBP. Actually ka, Ellie, hindi din perfecto. Hindi din perfecto kasi halimbawa sa Bayanihan i-consulta. Marami din kami frustrations. Sinusubukan namin mag-respond as soon as we can.
Yung objective nga namin, Ka Ellie, hindi matatagalan. Pero alam mo, Ka Ellie, dahil ginagawa ito online, Facebook, paminsan nagkakaroon ng technical glitches. Meron talaga nagkakaroon ng backlog, na minamano-mano. Na alam mo yon, parang hindi, na-miss siya ng system, minamano-mano. Kahapon nga, Ka Ellie, tinitingnan namin yung backlog. Merong konti na nag-try pa sa amin pumasok, April pa. Kahapon lang nakuha ng system. So, hindi siya perfecto. Sinusubukan namin, Ka Ellie, paghusayan, pero hindi talaga maiwasan. Hindi kasi namin, Ka Ellie, ma-high-tech masyado kasi ang pinaka-purpose nga namin, ang ma-reach namin yung mga walang data. So, dahil low-tech siya, Ka Ellie, talaga nagkakaroon ng mga problema. Yun yung one part. Ang second part, Ka Ellie, pinagplanuhan na talaga namin na pag kinakailangan yung swab cap, i-convert talaga namin na vaccine cap. I-convert namin ng vaccine cap. At hanggang ngayon, Ka Ellie, may plano na. Yun yung aming inaasikaso. Ino-offer namin sa anyone na, lalo siguro sa mga LGUs, na nangangailangan ng tulong. Ngayon kasi, Ka Ellie, wala naman kami supply ng vaccine. Kasi di ba lahat dumadaan sa national government. So wala naman kami sariling allocation. Ang may mga allocation talaga mga LGU. So kung merong LGU na nangangailangan ng aming vaccine cap, ay very much willing po kami to help, pati yung mga vaccinators. Yung sa amin lang, Ka Ellie, kung meron lang kaming supply, ang gagawin namin, Ka Ellie, pupunta kami sa mga lugar na yung mga tao walang capacity mag-register online. Tinitingnan namin, Ka Ellie, halimbawa, pupunta kami sa mga public markets. Hindi lang walang capacity na mag-register online, pero yung karamihan ay may pag-aalinlangan about vaccines. So siguro kailangan kasi, Ka Ellie, may groundworking ito bago kami pumunta doon, alam na namin kung sino yung mga mababakunahan. Pero the mere fact na dinadala mo doon, hindi nila kailangan mag-register online, ginagawa mong mas accessible. So kami, Ka Ellie, handa kami magbigay ng incentives. Pero sa amin, pupunta kami sa mga public market, pupunta kami sa mga paradahan ng mga public transport, yung mga, di ba, yung mga paradahan ng TODA. Halimbawa, Ka Ellie, kung meron mga home for the aged, yung mga community na mga PWD, o yung mga community na marami yung mga mahihirap na probably hindi kayang mag-register online. Yun yung gagawin namin kung meron kami supply. So sa amin, open naman kami, Ka Ellie. Nakakalungkot na wala kaming access sa supply. Pero kung meron kaming access sa supply, in partnership with whoever, willing kaming gawin yun anytime. At ready kami, Ka Ellie, gawin yun anytime. Lalo na ngayon na sinasabing maraming mag-expire. So rather than mag-expire, magtulong-tulungan na lang. Ako nga, Ka Ellie, yung suggestion ko, i-decentralize na. Kasi tinitingnan ko, Ka Ellie, yung mga tinitingnan ko yung mga numbers na nire-report ng DOH about sa vaccination. Mababa pa, Ka Ellie. Mababa pa yung vaccination. Halimbawa, by now, dapat sana nagbabakuna na tayo ng 120,000 people a day sa NCR plus bubble. Pero lumalabas ngayon, Ka Ellie, na parang ang average daily, nahanap ko lang, Ka Ellie, nahanap ko lang yung numbers. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 60,000 plus pa lang tayo daily. Yun yung average na nababakunahan. Kaya kung titingnan, Ka Ellie, yung numbers, nahanap ko lang, Ka Ellie, dito sa notes ko yung numbers for vaccination. Tinitingnan ko ito. Meron, Ka Ellie, isang herd immunity tracker sa Twitter. Kung tingnan mo yung kanyang report, yung current na average rate ng vaccinations a day, 68,000 pa lang. So ito, Ka Ellie, sinasabi niya, naaabot daw tayo ng 5.5 years
until November 2026. Kung ganito yung pace natin, bago natin mabakunahan ng 70 million Filipinos. Kasi yun yung target to reach herd immunity. Hindi naman tayo makakapaghintay ng 5.5 years. So talagang, kasi kung 5.5 years para ma-reach natin yung herd immunity, wala nang wala nang kakainin yung mga tao. Kasi hindi natin mabuksan ng buwelo yung ekonomiya. Ang sinasabi nitong tracker na to, Eli, kasi yung una nating target, ma-reach natin yung herd immunity by November, di ba? By November this year. Ang sabi nitong tracker, Eli, dapat para ma-reach natin yung herd immunity by November, dapat 690,000 people ang nababakunahan every day. So ito, Eli, at the rate we're going, mahirap itong ma-reach. So sa akin, ito Eli, sinasabi natin na last year, na habang wala pa yung bakuna, pagplanuhan na, may nakausap ako Eli ng ibang mga taga-LGU na sinasabi na hirap sila, kulang sila ng vaccinators. Ito yung sinasabi natin sa DOH last year na paghandaan na to. Kasi habang wala pa yung bakuna, kasi kung nakita natin Eli sa ibang bansa, nung naghihintay pa lang sila ng bakuna, nagtatrain sila ng mga vaccinators. Diba? Nagtatrain sila ng mga vaccinators. Tayo, nandyan na yung bakuna, kulang pa tayo ng vaccinator. So, talagang kahit nandyan yung supply, kaya nga may danger na mag-expire, diba? May danger na mag-expire kasi hindi pa tayo handa sa rollout. Gaya ng dami ng supply, may mga mag-e-expire ng June ba or July, kailangan bilisan natin. Kapag nag-expire to, hindi siya excusable. Hindi siya excusable kasi we had enough time to prepare. Kung mag-expire siya dahil sa problema sa rollout, marami tayong dinideprive. Marami tayong dinideprive na otherwise, dapat sana mabakunahan. Apo. Okay, at ito si Pangulong Duterte nagpasa rin po sa mga kritiko at yung sinasabi parang pinapalaki raw po yung issue sa West Philippine Sea at wala raw ginagawa ang oposisyon para makatulong na maibsan yung epekto ng COVID-19 pandemic. Kaya natin ma'am dinidiscuss yung tulong at ginagawang hakbang ng OBP para makaabot po sa Malacanang na kahit limitado, no, at napakaraming limitasyon na inyo pong na 'di ba na sa kakasalamuhan ng OBP tuloy-tuloy pa rin ako. So ano pong masasabi niyo rito, ma'am? Ako Eli, hindi ko nasasalungatin, hindi nga ako magdedepensa sa sarili ko. Di ba may kasabihan Eli, parang let our work speak for itself. Hindi ko naman kailangan depensahan Eli kasi useless na pagdebatehan yan. Kami Eli, wala kaming pahinga since last year. And kami, naghahanap din lang kami ng paraan kung paano makatulong. Kasi ang paniniwala namin Eli, wala naman dapat politika, di ba? Walang dapat politika sa pagtulong. Pero ang gusto sabihin Eli, pag may nakikita ka naman na hindi tamang ginagawa o kulang yung ginagawa, alam ka namang hindi mo punahin. Kasi yung pagpupuna Eli, yung pagpupuna, yung yung importansya niyan, kino-call out mo para maging accountable, para mag-step up. Pero kung may nakikita ka na mali o hindi ginagawa, na dapat ginagawa sana, tapos hindi ka iimik, hindi ka nakakatulong. Kung tinatanggap mo na lang yung inefficiency, hindi ka nakakatulong. Pero kami Eli, kung kinakailangan, kino-call out namin yung dapat kino-call out, hindi namin pinipersonal. Pero yung sa akin lang, para sabihin nyo na wala kaming ginagawa, mali yun. Pero hindi kong didepensahan yung sarili ko. Alam naman ng karamihan. Pero doon sa nagbubulag-bulag Eli. Pero alam naman na sinusubukan natin gawin, given our limited resources sa mandate, sinusubukan natin gawin
yung kaya nating gawin para lang makatulong. Opo. Ma'am, dito ho sa issue po ng West Philippine Sea, kasi si retired Justice Carpio, naglunsad no parang yung petition na hikayatin ng ating Pangulo na baguhin niya, no, at siguro yung parang ituwid niya yung kanyang mga naunang salita dito po sa West Philippine Sea. At kayo nakapagbigay na rin po dyan ng pahayag, di ba, na sinasabi na isang papel lang yung nakuha natin sa di ba, sa yung arbitral award na pwedeng ibasura, at napakarami ho na mga binabanggit ho ang ating Pangulo at yung maging kanyang spokesman na naghahamon ng debate, pero mukhang sa umpisa pa lang talo na no sinabi niyang yung Julian Felipe Reef wala po sa atin, isis. So kayo po ma'am, ano masabi niyo rito? Kasi ang binabanggit ho ng mga eksperto, baka makasama po ito sa paghahabol natin sa hinaharap. Ito yun. And ito sinabi ko na to last Sunday, diba? Sinabi ko na siya last Sunday na may mga binitawang salita na delikado sa posisyon natin. Tama nga po. Diba? Yung una, yung China, sila yung nakaposisyon sa West Philippine Sea. Ano pa yung mga sinabi ka, Ellie? Yung pinanalunan natin na arbitral... Isang papel lang, pwede itapon sa basura. Diba? Na pwede basura. Marami ka, Ellie, maraming binibitawan na salita na hindi nakakatulong sa ating posisyon. Kaya sa akin, tama si Justice Carpio, kahit pa sila mainis, kahit hindi nila tanggapin, pero ang fact ka, Ellie, nandyan. Totoong maraming problema, pero yung pagkaso natin sa arbitration, yun yung nagbigay sa atin ng parang legitimate, di ba, legitimate claim. Kasi meron ng desisyon. At yun yung pinakamahalaga na hindi matawaran yung halaga ng arbitral award na yun. Kasi napakalaking win yun not just for us, pero sa lahat na may claims against China sa South China Sea, di ba? Kaya sa akin ka, Ellie, ako tama naman si Pangulo na nasa gitna tayo ng pandemic, pero hindi naman gusto sabihin na dahil nasa gitna tayo ng pandemic, excuse yun para hindi natin ayusin yung ating stand. Kasi kasarinlan natin yun, pag-aari natin yung nakataya. So sa akin ka, Ellie, hindi daanin sa mga salitang either hindi seryoso, nagbibiro, kung ano pa man na excuse. Yung usapin tungkol sa West Philippine Sea. Opo. Okay, at simula kahapon ay simula ngayon ma'am, hanggang katapusan ay nasa GCQ na, no, with heightened restrictions. So ano po masabi nyo rito, at yung mga siguro dapat na dagdag na gawin para po sa inyong pananaw o session? Ito kasi, Ellie, siguro gamitin lang natin yung konting oras natin para i-inform yung tao anong gustong sabihin ng GCQ with heightened restrictions. Kasi sa dami ng mga CQ natin, nito na talaga yung mga tao. Ito balik GCQ, pero sinabi hindi ito pareho nung dating GCQ kasi ito with heightened restrictions. So daanan lang natin ka, Ellie, ang Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan plus Metro Manila. Ito yung bumaba na sa GCQ mula kahapon o mula ngayon ba? Mula kahapon. Pero merong mga areas, 4 na areas ang hindi pa GCQ, pero MECQ pa din sila. Ano yung mga areas na yon? Santiago City sa Isabela, ang lalawigan ng Quirino, lalawigan ng Ifugao, at Zamboanga City. Dahil yung transmission dito ay matataas. So ulitin ko, yung GCQ with heightened restrictions, Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, Laguna. Yung GCQ naman, ito yung mas mababa sa GCQ with heightened restrictions. Ito siguro yung regular GCQ. Apayao, Benguet,
Kalinga, Mountain Province, Abra, Baguio, Cagayan, Isabela, except Santiago City, Nueva Vizcaya, Batangas Province, Quezon, Puerto Princesa, Iligan City, Davao City, sa Lanao del Sur. So meron tayong MECQ na 4 na areas, meron tayong heightened GCQ, 5 areas yon, including Metro Manila. Yung sinasabi ko pa lang na enumeration, yun yung mga GCQ. Tapos all the rest ay NGCQ. Ano daw gustong sabihin ka, Ellie, ng GCQ with heightened restrictions? Unang-una, number 1, yung mga 18 to 65 years old na mga Pilipino pwedeng lumabas sa bahay. Pero only essential travel ang ipapayag in and out of NCR+. Anong gusto sabihin nito? Pag hindi essential yung travel, ako I presume kung tourism lang, o kung may bibisitahin ka lang, hindi ka pa pwedeng lumabas o pumasok sa NCR+ bubble. Number 3, ina-allow na yung indoor dine-in sa mga restaurants pero 20% capacity lang. Ngayon ka, Eli, uso na yung alfresco, diba? Uso na yung outdoor dining. Okay. Kung indoor, 20%, kung outdoor ay 50%. Yung outdoor tourist sites, 30% ang allowed. Ang mga misa, yung mga necrological services, lamay, yung mga libing, 10% capacity lang ang allowed. Pwede na ang outdoor non-contact sports, games, scrimmages. Pwede na. Basta non-contact. 30% capacity for personal care services. Ito siguro yung mga parlor. Ito yung mga barberia, yung mga beauty clinics. Pero ang sinasabi dito ka, Ellie, as long as hindi mo i-require yung removal ng masks. Kasi ini-imagine ko ka, Ellie, halimbawa pupunta ka sa derma, magpapapil ka. Siyempre, i-remove mo yung masks mo. Siguro. So, hindi ko alam kung pag ganito ba, hindi pwede o pwede pero 30% capacity lang. So, eto ka, Ellie, in essence, eto yung gustong sabihin ng GCQ with heightened restrictions. Ang sabi, magkakaroon ng reassessment after May 31. So, eto yun ka, Ellie. So, mag-aabang tayo kung ano yung magiging desisyon, pero pinapaalalahanan lang natin ka, Ellie, lahat na huwag pa din kampante kahit GCQ na tayo, huwag kampante, pareho pa din. Mataas pa po yung kaso, kahapon yata 6,000 plus pa din. So mataas pa din ito kahit nabakunahan na, mag-iingat pa din. Yung mga A1, A2, A3, ang A3 ka, Ellie, yung mga mga hindi seniors na may comorbidities, mag-register na for vaccination. Kami ka, Ellie, sa opisina, nag-register na kami online para makatulong din na huwag tayong ma-expirean kasi ngayon maraming supply, at least dito sa Metro Manila. Sana ka, Ellie, yung distribution din sa mga probinsya mag-improve din. Kasi halimbawa nung isang araw, kasi ka, Ellie, ito lang yung konting announcement ko pala bago ko makalimutan. Ngayong linggo, magsa-start kami ng bayanihan Iataman sa 3rd District ng Camarines Sur. Marami kasi kami ka, Ellie, na-receive ng requests pala na kung pwede magkaroon din ng bayanihan i-konsulta sa lugar nila. Willing naman kami ka, Ellie, pero kailangan may partner kaming local. So sa mga nakikinig po na gusto magkaroon ng bayanihan i-konsulta sa lugar nila, kailangan po may local partner tayo, preferably yung LGU. Kasi kailangan po natin ang tulong ng LGU. So sa 3rd District ka, Ellie, yung opisina district office ni Congressman Gabby Bordado ay nakipag-partner with us. Nung last 3 days ay nagta-training tayo ng mga BHW.
during the training ka, Ellie, ng mga BHW, marami sa kanila hindi pa na babakunahan. Wala pang available na vaccine. Ito yung mga BHERTs na exposed. So sana sa local, dagdagan na din. Dagdagan na yung supply ng vaccine para yung mga taong frontliners, sobrang exposed, mabakunahan na. So, maghintay na lang po ng announcements yung mga taga 3rd District ng Kamsur kasi maglo-launch po tayo ng Bayanihan Iataman bukas. Medyo, ito ka Ellie, similar ito sa Bayanihan I-Konsulta. Mag-i-incentivize din tayo, yung mga naka-lockdown ay tutulungan natin as far as supplies are concerned. Magbibigay tayo ng mga equipment sa PHWs, parang ito ka Ellie, parang pinapahiram yung equipment. Halimbawa yung mga pasyente walang oximeter ay papahiramin muna habang may sakit sila para meron din tayong regular monitoring, meron tayong teleconsultation din. Partner natin yung mga doktor sa amin, particularly yung kausap na natin ngayon, ibang doktor sa Bicol Medical Center. So nagpapasalamat din tayo sa Bicol Medical Center na kausap din natin na meron tayong partnership. So ito ka Ellie, siguro by tomorrow, yung mga detalye ipopost namin sa aming Facebook page. Pero ito po magagawa namin dahil yung office ni Congressman Gabby Bordado ay nakipag-partner with us. So yung iba po nagtatanong, willing po kami. Willing po kami as long as may partner tayo na LGU local. Dahil marami kailangan ayusin sa local. So hindi po namin kaya yan. Hindi namin kaya kasi maliit lang yung office namin, konti lang yung tao namin, konti lang yung pondo namin. So as long as yung iba kahit hindi makapag-partner sa amin, pwede pong kopyahin. Pwedeng kopyahin yung aming programa kasi nakita namin ka Ellie, sobrang effective siya. Marami tayo na prevent na emergencies, marami tayo na prevent na hospitalization, marami na prevent na marahil deaths dahil na-monitor every day. So na-alert tayo kung may mga symptoms na red flags. Okay ma'am, nababanggit nyo lagi Camarines Sur at dyan ho talagang umiikot kayo, no? Iba't ibang mga espekulasyon. Siguro mas maganda sa inyo na ho manggaling mismo na kasi may mga report na kayo po'y tatakbong gobernador sa Camarines Sur kaya nadadalas kayo dyan. Kaya nga ang binabanggit ho ni dating Senador Trillanes, siya muna ang tatakbong presidente kung wala ho kayong na balak. So ano ho ba talaga ang inyo pong plano sa politika? Bagamat matagal pa ho next year at may pandemya pa ho tayo, pero para matapos na ho itong mga spekulasyon, ma'am. Actually ka Ellie, ang dami ang speculations. Pero ito ka Ellie, hindi naman nagpapalit yung aking sasabihin . Mula last year, sinabi ko na ka Ellie, na open ako sa lahat ng options. At ano yung mga options na yun? Tumakbo ako ng Pangulo, tumakbo ako ng Governor, tumakbo ako ng Congressman, dati kong posisyon, tumakbo ako ng Mayor. O hindi na ako tumakbo at all. Yun yung gusto ng mga anak ko. Pero ito ka Ellie, hindi nga natin matutukan ito dahil sobrang busy tayo dahil sa pandemya. Kung sinasabi ka, Ellie, na nadadalas yung uwi ko, mali po. In fact, this year, twice pa lang ako nakauwi. May na ngayon ka, Ellie, before the pandemic, umuuwi ako every other weekend. Pero ngayong taon ka, Ellie, nakauwi ako twice pa lang. Isa nung February, isa nung April. At nung April nga, April ba yun? Hindi, May na pala. Nung Labor Day, yung first weekend of May yata, first weekend of May yata ako nasa amin, pero nakauwi lang ako ka Ellie kasi nakilibing ako. Nakilibing ako dun sa dati namin driver. Hindi ako uwi ng uwi. Hindi ako uwi ng uwi. Ang ginagawang intriga ka Eddie kasi yung change of residence. Kinento ko naman ito ka Ellie dati pa, di ba? Nung namatay yung nanay ko. Namatay yung nanay ko last year, bago mag-pandemic.
Alam naman ka, Ellie, nung lahat na nakakakilala sa akin, na lahat na kapatid ko wala dito. Mga OFW, yung mga kapatid ko. May kapatid ako nurse. Yung isang kong kapatid, nasa Canada. Nagtatrabaho sila doon. Matagal na. Nung nag-uwian ka, Ellie, may sakit pa lang yung nanay ko hanggang namatay. Siyempre ka, Ellie, nung namatay, yung mga properties ng aming mga pamilya ay pinag-uusapan. Isa sa mga napag-usapan ay mag-set up kami magpagawa ng bahay sa isa sa mga properties ng naiwan namin ng mga magulang. So yun yung gusto. Yun yung gusto ng aming mga magkakapatid. So dahil ako lang yun nandito ka, Ellie, may SPA ako galing sa kanila para asikasuhin. Yung problema ka, Ellie, hindi ko naasikaso agad dahil nga pandemic. Hindi ako nakauwi since early March. Naalala ko, Ellie, umuwi ako kasi ikasyam ng nanay ko. Ayun yung last na uwi ko bago nag-pandemic. Pagkatapos nun, hindi na ako nakauwi until nag-Typhoon Rolly, November na yun. Nung nag-Typhoon Rolly ka, Ellie, sunod-sunod yung uwi ko kasi meron tayong relief operation sa Bicol. Doon ko lang siya naasikaso. Pero ka, Ellie, in-overrule ko yung mga kapatid ko kasi yung naiwan na properties ng parents ko sa labas ng Naga ay malayo. Malayo sa Naga. So, humingi ako ng permission sa kanila na maghahanap ako mas malapit-lapit. So yun ka, Ellie. Nakahanap ako mas malapit-lapit. Pinasimulan na namin yung balak namin last year pa. Yun yung nag-create ng grabeng controversy. Pero ako ka, Ellie, hindi ko naman tinatago, di ba? Ever since ka, Ellie, sinasabi ko na kung ako may choice at ako lalaban, tingin ko lalaban akong, hindi sa tingin ko, pero gusto ko ng lokal eh. Gusto ko ng lokal. Governor, mayor. Kasi ka, Ellie, yun talaga yung gusto kong klaseng trabaho. Pero wala pa naman desisyon. Wala pa ang desisyon. Bukas ako sa lahat na possibilities. Gusto bang sabihin sigurado akong kakandidatong governor? Hindi po. Isa lang yun ang option. Until now, option pa din siya. Pero hindi lang nga, kung local position nga ka, Ellie, hindi lang pag-governor. Pwede kong balikan yung dati kong posisyon. Pwede ako mag-mayor. Hindi pa po ako nag-change ng registration kasi wala pang desisyon. Totoo na nagpapagawa ng residence yung family namin sa labas ng Naga. Pero this year, patapos na yung patapos na pala yung 5th month, twice pa lang po ako nakaka-uwi. At yung mga uwi ko, ang dadali lang. So kung pag sinabi ka, Ellie, naglalakad na ako sa politika, hindi totoo. Wala pa akong kinandak na mga political meetings. Wala pa akong mga meetings sa mga local officials. Wala pa. Matatanong nila yan ka, Ellie. Wala. Dahil, tutok nga ako dito. Siguro ka, Ellie, kung walang pandemya, mas may panahon akong asikasuhin yung politika. Opo. At kasi ma'am, nervous na yung mga local politicians sa Kamsur. Ako ka, Ellie, honest naman ako since the very start. Honest naman ako na sa akin kung kakandidato pa ako. Hindi ko nga alam ka Ellie, kung kakandidato pa ako. Pero kung kakandidato pa ako, mas attractive talaga sa akin yung lokal. Kasi ako ka, Ellie, hinahanap ko kasi yung engagement sa ground. Ako ka, Ellie, ever since naman yung trabaho ko sa communities ever since yung trabaho ko sa communities. Pero ako, despite that, naiintindihan ko na may mga responsibilities ako. Naiintindihan ko ka, Ellie, kaya nga hindi pa ako sarado na hindi ako magkakandidatong presidente. Kasi anything is possible. Yung dalawa kong takbo ka, Ellie, takbo ko sa Congress, takbo ko sa VP, hindi ko naman yung plinano Hindi ko yung plinano, doon lang ako nadala. Doon ako nadala. Marami ka, Ellie, yung hindi sang-ayon sa akin na ipagpaliban to the last minute. Karapatan naman nila. Karapatan na magkaiba kami ng pananaw. Pero yung sinasabi ko lang ka, Ellie, siguro kung hindi pandemic, iba yung pace natin. Kung hindi pandemic, siguro ngayon may desisyon ako.
Siguro kung hindi pandemic ngayon ka, Eli, kung ang desisyon ko kumandidatong lokal, nandun na ako magbababad. Pero dahil may mga obligasyon ako dito ka, Eli, hindi ko yun pwedeng gawin. Gustuhin ko man, hindi ko yun pwedeng gawin. Sana, yung sa akin ka, Eli, yung mga pahayag, magkakandidato sa ganito, sa akin ka, Eli, karapatan nyo naman yan. Pero wag naman sana akong pangunahan. Wag naman akong pangunahan. Pag sinabi mo nakapag-desisyon na ako, mali ka. Kasi wala pa akong desisyon. At ako, from the very start, honest ako niyan. Kasi kung may desisyon na ako ka, Eli, bakit ko naman itatago yung desisyon ko? Kasi makakatulong nga na ma-i-announce ko kaagad, di ba? Para makapag-umpisa na. So, ang totoo, walang desisyon dahil nga subsub tayo sa pandemic. Ang iba ka, Eli, hindi yun naiintindihan. Siguro yung hindi nakakaintindi, wala kasing inaasikasong COVID response. Iba naman yung klaseng inaasikasong COVID response. Kasi iba-iba naman ka, Eli. Halimbawa, kung nasa lokal ako, iba naman yung COVID response namin. Diba? Siguro mas may time ako, lalo na kung ang lugar ko, hindi naman grabe yung transmission. Pero yung fact kasi ka, Eli, ngayon, VP ako. At tingin ko obligasyon ko na kahit yung trabaho namin maka-fill in lang ng gaps na kulang kasi ang dami nagkakasakit at namamatay. Opo. Sa akin ka, Eli, halimbawa sabihin na hindi na namin ikaw mahihintay. Gusto ko sabihin, wala naman ako magagawa dun ka, Eli. Hindi ko naman pwedeng pilitin yung tao na hintayin ako magdesisyon. Yung sa akin lang ka, Eli, basta sa akin, klaro sa akin, ang obligasyon ko ngayon, gawin yung lahat para makatulong sa COVID-19 response. Kung ang gustong sabihin nun, hindi na ako magkandidato at all, hindi na ako magkakandidato at all. Pero kung ako tatanungin, anything is possible at this point. Ayun, apo, maliwanag. Okay, samantala ma'am, at dito pa rin tayo sa ating napaka-importanting segment sa Biserbisyong Lenny. Ito ang ating istorya ng pag-asa. Maganda at napaka-importante rin yung ating mga kausap ngayon, ma'am. Ito ka, Eli, napapanahon. Kasi yung hindi nakikita ng marami, na malaking parang napakalaking epekto. Anong nangyayari yung mental health ng tao. At yung bisita natin ngayong umaga ka, Eli, ay resident psychologist siya ng Cagayan de Oro City. Siya yung head ng psychosocial division ng City Social Welfare Department ng Cagayan de Oro. Tama, napapakinggan tayo doon. Oo, may maganda sila ka, Eli, ginagawa doon. At nag-respond sila kaagad. Sa problema as far as mental health is concerned. Dun sa lugar nila. And I think, magandang i-feature natin siya ngayon para ma-inspire yung ibang, lalo na yung mga local government units na huwag sanang pabayaan. Huwag pabayaan yung mental health aspect ng pandemic. Sa COVID-19 response namin ka, Eli, meron kaming mental health program. So, yung bisita natin, si Ma'am Jamie Leonen. Ma'am Jamie, andyan ka na ba? Yes po. Good morning, VP Lenny. Good morning po sa lahat natin mga listeners and viewers. Oo, Ma'am Jamie, sobrang nakakabilib yung ginawa niyo sa Cagayan de Oro. Pero yung siguro yung pinakauna kong tanong, bakit niyo naisipan? Bakit niyo naisipan na para mag-step up as far as yung campaign for mental health concern sa CDO? Ano yung nagbunsod sa inyo para gawin yung programa ito? Actually, VP Len, yung mental health program natin, it's been existent since 2017. No? So, kasi po, I think isa din po to sa influence ng ating leader, si Mayor Moreno, kasi he's such a visionary. He saw that you need holistic interventions. And part of a holistic intervention is mental health. No, I myself, I'm a practicing psychologist as well. I took my graduate studies in UP Diliman, but I've always been born and raised in Cagayan de Oro. So, nung nag-hit po yung pandemic, actually before pa po yung pandemic, no, una po namin naranasan is Sendong. At that time, I was still a graduate student in Diliman. Talagang umuwi ako to bring home mental health services
sa Cagayan de Oro City. Tapos, nung umuwi na talaga ako in 2017, parang I took it also upon as a personal mission and passion na mag-set up ng mental health na services. And I think also with prayer, binigay rin yun na opportunity ni Lord, no? Parang nagkaroon tayo ng opportunity we were presented this job, tapos doon na set up natin. Ay, nag-freezy we wanted to see, or an important aspect when it comes to So, doon po nagsimula sa CSWD po kasi under yung psychosocial natin. Pero ito, Ma'am Jamie, ako, I can attest na kasi nagiging partner din namin si Mayor Oka in some of our programs. Opo. Very progressive talaga. Very progressive, the local, parang local government head, local government unit head. So, parang ang ganda na 2017 ay buo na yung programa. At siguro Ma'am Jamie, tama ba na i-assume na dahil buo na yung programa, it was easier for you? It was easier for you to step? Yes. Oo, nung nangyari yung kasi nandiyan na. Tama po kayo, VP Lenny, no, na kasi nakaset up na po siya. Parang, kumbaga, pag hit po ng pandemic, yun nga, it was a call to action, greater action this time around. And we're also truly grateful na in Cagayan de Oro, indeed, City of Golden Friendship talaga, no? So, grabe yung pagtutulungan, grabe yung passion to serve. So, when it hit, it was also not difficult for us to convince others that mental health was also an important aspect that needed to be focused on. So, given this is an innovation na service, so we really have challenges like limited budget, but this did not serve as a hindrance because when the pandemic started, when we spoke to our fellow professionals and also our fellow offices, they did not hesitate to also augment our budgetary needs, and I think it also helped na we have friends from our academe. So a strong partner of this also has been Xavier University, our local Ateneo de Cagayan here. So we have a project for mental health entitled Project OKC. So we are working with fellow professionals and my co-faculty as well dun sa incoming up. Ayun, mahina yata yung signal ka. What the society needs to address the mental health. Ito, Ma'am Jamie. So, masaya po kami, very proud na collaborative po yung effort. Yes po. Pwede bang bigyan mo kami ng idea kung paano nyo ni-roll out? O paano ba gumugulong yung mental health program nyo? Para yung mga nakikinig sa atin would have an idea how to do it? So, nagsimula po talaga yung mental health program namin to address the needs of our children from centers and institutions. Pero as the service, parang as years went by, we saw the demand in the community as well. So at the moment, meron pong 5 section yung mental health services natin, our psychosocial division. Nako, mukhang may problema, ma'am. Yung signal. Yung signal. Sayang. Ganda pa. As 5 sections for facilities. 5 section talaga tayo doon, no? And lastly, psychoeducation section. So the psychoeducation section is the one in charge of providing knowledge to empower the community kasi yun po talaga yung pinakakailangan natin. Given na mental health is still highly under talked about, under parang limited understanding, kailangan po talaga na magkaroon ng platform na mas maintindihan ng society kung ano ba itong iba't ibang mental health concerns and conditions. And yun po yung pinalago natin ng todo, yung psychoeducation section po natin. Dinadala po natin yung tamang kaalaman sa ating mga membro, kung kaugalingon pamilya o komunidad, akong responsibilidad. Calling to action the need for each one to step up and help themselves and the people around them.
in order to promote mental health and well-being. So Ma'am Jamie, may dalawang mahalaga dun sa sinabi mo na I think paminsan ito yung nakakaligtaan. Yung number one is to put a lot of emphasis on education. Diba? Kasi yung education yung nakaka-change ng mindset, diba? Nakaka-change ng mindset about mental health. Na hindi siya dapat stigma, na very real yung need, yung urgency, yun yung number one. Yung number two, yung accessibility. Sinasabi mo kanina, binaba niya talaga sa communities. Kasi I think na yung dalawang yun, napakahalagang, hindi lang innovation, pero parang crucial talaga siya, di ba? Crucial siya sa pag-roll out ng project. Kasi kahit ang ganda ng programa mo, kung hindi naman naiintindihan, wala din. Number two, kahit ang ganda ng problema mo, ng programa mo, naiintindihan, pero hindi naman accessible. So siguro, ito yung dalawang mahalagang points doon sa programa mo. Saka nabasa ko, Ma'am Jamie, na since ni-roll out nyo yung programa, nakita nyo na yung improvement, nakita nyo yung decline sa number of cases, nakita nyo yung improvement as far as health ng mga taga-CDO ang concerned? Ang nakikita po namin ngayon, VP Lenny, no, pag-uusapan po kasi natin yung mental health, very complex po siya na discussion. No? So, nakikita po namin na improve. We're still working very hard on that kasi worldwide phenomenon po kasi nangyayari sa mental health. No? So, masakit po na realidad na maya't maya naririnig natin na merong parang nagsusuicide or nadidepress, na-anxious. No? So, as you said po, this is also the thrust of our program to make the service accessible for everyone and also to create more mental health advocates in every institution, in every family, in every community. That's why we're also very grateful because we have a good partnership with, as we said, no, our community leaders. So what we do is, yung pong knowledge, when you talk about mental health kasi it's very technical, tapos hindi siya masyadong pinapag-usapan. It's not very much discussed in schools. So, okay, so Ma'am Jamie. The complex through tarpaulins. Yes po. Medyo nagluloko po yung ating signal. Napaka-importante. Hindi kasi Ma'am Jamie, mahina yata yung signal. So, siguro, ano na wala na din tayong oras, Ka Ellie. Pero siguro isummarize ko lang, Ka Ellie, yung kinikwento ni Ma'am Jamie. Kasi napakahalaga nun eh. Nakita namin, Ka Ellie, dito sa programa namin na para yung mental health, hindi siya masyado nabibigyan ng halaga pero sobrang importante. Lalo na pag may crisis. Sabi nga ni Ma'am Jamie kanina, nagsimula yung sa Sendong sa kanila, kaya nabuo yung program, tapos ngayon sa COVID, lalo na yung mga nagka-COVID, grabe yung anxiety na na-create sa kanila, yung mga pamilya nung mga nawalan, yung mga pamilya nung nagkasakit. At kahit hindi apektado yung pamilya, Ka Ellie, the mere fact na ang tagal natin nasa lockdown, talagang nag-take siya ng toll sa mental health. So parang napaka-importante nung lesson na sayang lang kasi naghihinto-hinto ka, Ma'am Jamie, siguro dahil sa signal. Saka wala na din tayong oras, overtime na actually tayo. Pero yung yung pag-encourage sa mga local government units, kaya gusto natin bigyan ng pagpugay din si Mayor Oca Moreno sa yung local government unit of Cagayan de Oro, na sana hindi ito makaligtaan. Sana hindi makaligtaan yung pag-roll out ng mental health program. And kung mag-roll out, sana siguruhin na accessible siya. Kasi marami talaga yung nangangailangan ng tulong and yung ibang nangangailangan ng tulong hindi niya alam.
na kailangan niya ng tulong. So Ma'am Jamie, sorry. Kasi wala na tayong oras, pero magpapasalamat kami sa iyo. Magpapasalamat kami sa iyo na binigyan mo kami ng parang idea na it can happen. Diba? It can happen in local government units because you've been doing this and you have been successful. Sabi mo nga, marami pang kailangan gawin, pero yung pinaka-importante naman, nasimulan na. Nasimulan na and nasusukat nyo na yung gains ng programa. So pasensya na kasi wala na tayong oras, saka yung signal talaga may ina. Pero siguro later on, makipag-ugnayan kami sa'yo kasi marami kaming programs dyan na partner din namin yung Xavier University. Ay yung mga programa actually namin sa Marawi, yung Angat Buhay Village, yung mga interventions namin doon. Xavier University din, yung aming partner. So, malaking bagay na may partner talagang academe. So, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Jamie, for accepting our invitation for you to grace us this morning. Thank you, Ma'am Jamie. Good morning. Maayong buntag. Ayong buntag. Sayang ka, Ellie. Naghihinto-hinto, pero ang ganda ng programa. Yes, ma'am. Opo. Okay. Thank you so much for your amazing service that you do. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am, wala na po tayong oras sa inyong pong mensahe sa ating mga kababayan nakikinig ngayon nationwide, netwide. Paalala lang ulit ka, Ellie. Paalala lang ulit kasi kahit GCQ na po, sana hindi tayo maging complacent. Yung mga pag-aasikaso ng ating health protocols ay siguruhin pa din kasi mahirap pong magkasakit. Marahil meron kayong kaibigan, kamag-anak na nagkasakit. Alam po natin na hindi biro ito. Kaeli, bago lang ako, kanina kinento ko kasi may 900 plus na volunteers na tayo, na doctors. Hindi ko kanina na-mention na yung non-medical volunteers natin, almost 3,000 na ngayon. Almost 3,000 na. Kaya maraming salamat sa kanila kasi sila talaga yung nakakatulong sa atin magpatakbo ng buong programa. So thank you very much po. Yung sinasabi ko pong Bayanihan Iataman for the 3rd District of Camarines Sur, ipopost po namin sa aming Facebook page yung details nito. Okay. Ma'am, salamat po. Ingat ho lagi.